Bes, kamusta ka na? Bakit parang ang bigat ng mundo sa'yo ngayong Pasko? Parang natalo mo pa ang mga nasa burol, saad ni Mia habang nag-aalala. E paano ba naman kasi, Bes? Iniwan ako ng boyfriend ko, at hindi lang basta iniwan, sa mismong bisperas ng Pasko pa, sabat ni Ryan, sabay upo sa tabi niya sa kama, may ngiti pang naglalaro sa labi nito. Ang saya mo, ah. Mang-asar ka pa, single niya sa nakababatang kapatid. Totoo ba to? Iniwan ka na nga? Oo, at mabuti na rin yun. Sa wakas, natauhan na rin si Delphine, sagot ni Mia, na sinabayan ng mapanuksong tawa ni Ryan. Ha? Ano ba kayo? Pumunta ba kayo rito para lang asarin ako? Galit niyang tanong sa dalawa. Ay nako, huwag kang magalit. Nagbibiro lang kami. Tumayo ka na dyan, Pasko ngayon. Hindi bagay sa'yo ang magmukmak, sabat ng kanilang ama, na hindi niya napansin ay nasa silid na rin pala. Papa, broken-hearted po ako. Ang sakit na ito, Papa, walang pinipiling oras o panahon, sagot niya habang isinusubsob ang mukha sa unan. Bes, huwag kang ganyan. Ang dami pang lalaki sa mundo. Hayaan mo na si Delphine. Hindi siya para sa'yo. Tara na, sumama ka na sa amin, pangungumbinsi ni Mia. Tumayo siya, kahit labag sa kalooban, at iniwan ang mga kapatid. Lumapit siya sa salamin na nakasabit sa likod ng pinto. Habang tinitingnan ang sarili, napansin niya kung gaano kasimple ang kanyang silid, maliit at payak, ngunit sapat para sa kanya. Pasko na naman. Bisperas ng Pasko, taong 1979. Sabi nila, malas daw ang tatlong na kapag binaliktad. Pero bakit ganito? 3 taon na akong malungkot tuwing Pasko. Ilang beses na bang nasaktan ang puso ko? Ilang beses na rin akong nagluksa habang ang iba'y masaya, tanong niya sa sarili habang nakatingin sa salamin. Ngunit sa pagkakataong ito, pinilit niyang ngumiti. Hindi na ako iiyak, Lisa. Hindi ka naiiyak, bulong niya sa sarili habang dinuduro ang refleksyon sa salamin. Bigla niyang narinig ang masiglang tugtugin mula sa labas. Sayaw na lang, Lisa. Isayaw mo na lang ang lungkot, aniya sa sarili. Sinabayan niya ng sayaw ang musika, kumikembot pa habang umiindak. Sa ganoong paraan, pinilit niyang gawing mas masaya ang Pasko sa kabila ng sakit na nararamdaman. Pagbaba niya ng hagdan, nakita siya ng kanyang ama. Ayan, ganyan nga, Lisa. Maging matapang ka. Tandaan mo, darating din ang tamang tao na magmamahal sa'yo, sabi nito habang nakangiti. Oo nga, ate. Kapag nakita ko si Delphine, itutulak ko siya. Bulag kasi. Hindi niya nakita kung gaano kaganda ang ate ko, biro ni Ryan, na halatang gustong patawanin siya. Tama na yan, pag-ibig lang yan. Buti nga, nalaman mo ng maaga na hindi siya karapat-dapat sa'yo. Hayaan mo siya, mukha siyang tilapia, dagdag ni Mia, na tila hindi napansin kung gaano na siya kaprangka. Mia, malumanay ngunit may diin niyang saway sa kaibigan. Okay na yun. Ang mahalaga, buo pa rin ako, anak, at proud si Papa sa'yo kasi sinusunod mo ang payo ng yumaong huwag isusuko ang bataan, dagdag pa ng kanyang ama na may ngiting nag-aalab sa pagmamalaki. Sa kabila ng mga salitang iyon, gusto na lamang ni Lisa na maglaho sa harap ng lupa dahil sa mga pinagsasabi ng kanyang pamilya, lalo't may bisita sila sa bahay. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpapasalamat pa rin siya. Lumipas ang araw, at dumaan ang bagong taon. Napagtanto niya, sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, buo pa rin siya, at higit sa lahat, naniniwala pa rin siya na may magandang bukas na naghihintay para sa kanyang love life. I'm waiting for you, mariin niyang sabi habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa malaking salamin sa kwarto. Lisa, ano na? Ilang buwan na ang lumipas mula New Year. Alam mo ba, may bagong labas na cellphone ngayon. Wala na raw ang uso ng pager at beeper, masiglang bungad ni Mia nang dumalaw ito sa kanya sa trabaho. Talaga, anong meron at parang ang saya-saya mo? Mahina niyang tanong, halatang wala sa mood makipag-usap. Ano ka ba? Magpasalamat ka muna. Dali, pabirong sagot ni Mia. Mia, diretsahin mo na. Malapit nang matapos ang break time ko, sagot ni Lisa habang tinitingnan ng relo sa kanyang pulso. Hay nako, Lisa. Napakabagal mo kausap. Wala kang excitement sa buhay, bulalas ni Mia sabay kuha ng isang kahon mula sa kanyang bag. Jaren, masigla nitong sabi habang iniabot ang kahon kay Lisa. Ano to? Tanong ni Lisa habang tinitingnan ang kahon. Birthday gift ko sa'yo.
Di ba birthday mo nung January 1? Sagot ni Mia na may ngiti. Sus, nag-abala ka pa. Okay na yung regalo mo nung Pasko, sagot ni Lisa, ngunit iginiit ni Mia ang kahon sa kanyang kamay. Buksan mo na, huwag kang maarte, malumanay ngunit may paninindigang sabi ni Mia. Okay, sige na nga, sagot ni Lisa habang binubuksan ang kahon. Nagulat siya nang makita ang laman nito, isang bagong cellphone. Ano to? Cellphone. Oo, bagong modelo yan, Lisa. 5,110 ang tawag dyan. At alam mo ba, nilagay ko na dyan ang number ko. At teka, isinali na rin kita sa isang textmate group, masiglang paliwanag ni Mia. Ano, gulat na bulalas ni Lisa, sabay kunot ng noo at salubong ng kilay. Ano ka ba, Mia? Umiral na naman ang pagiging makulit mo. Hayaan mo na, Lisa. Ngayon, marami ka nang makikilalang boyet. Siguradong makakapili ka na. Pabirong dagdag ni Mia habang tumatawa. Sira ka talaga. Ayoko nga, mariing sagot ni Lisa. Ngunit sa paglipas ng mga araw, buwan, at taon, hindi niya napigilan ang impluwensya ng texting na patuloy na nauuso sa bansa. Sa huli, natagpuan din niya ang sarili na nakikisabay sa uso. Kikilig ang ate ko. Ano? Seryoso na ba sa'yo ang ka-textmate mo? Tanong ni Ryan. Hindi ah. Mag-focus ka nga sa pag-aaral mo at huwag akong bantayan mo. Pasinghal niyang sermon sa kapatid. Papa, malakas nitong tawag sa ama. Ano ba, Ryan, saway niya sa kapatid. Papa, si ate, lumalandi na naman, sigaw nito at sinabayan ng takbo para tumakbo at makaiwas sa mga kurot na ibibigay niya. Che, lumalandi, pwede ba? Tumigil ka nga, mariing sigaw niya habang mabilis na sinara ang pinto ng kanyang silid. Ilang sandali pa, tumunog ang ringtone ng kanyang cellphone. Binuksan niya ito at nabasa ang mensahe, "Hi, kumusta ka na?" Agad niyang sinimulan ang pag-type ng sagot sa keypad, ngunit bago pa niya may padala ang reply, biglang may tumawag mula sa isang unknown number. Hindi niya ito nasagot agad dahil sa gulat. Nang subukan niyang mag-text muli, nalito siya kung alin sa mga mensaheng iyon ang dapat niyang unahin. Ano ba naman yan? Puno na ang inbox ko. Kailangan ko na palang mag-delete ng mga lumang mensahe, inis niyang sabi sa sarili. Iba pa naman ang number na ginagamit ni Ethan ngayon, dagdag pa niya. Sa gitna ng kanyang pag-aayos, biglang bumukas ang pinto, dahilan upang mapindot niya ang opsyon na delete all. Oh my gosh! Nabura ko lahat ng messages at contacts. Hindi ko pa naman kabisado ang bagong number ni Ethan, bulalas niya na may halong pagkabahala. Bakit parang gulat na gulat ka? Ako lang to, Beshi, nakangising sabi ni Mia habang pumasok sa kwarto. Siguro may ka-textmate kang espesyal, ano, pabirong tanong nito. Hoy, Mia, ano ba yung pinagsasabi mo? Wala akong ginagawang ganyan, mabilis niyang sagot, halatang defensive. Relax ka lang, palagi kang defensive. By the way, gusto ko lang ipaalala na yung number mo ang inilagay ko sa application ko bilang secretary. Paano na lang kung tumawag sila para sa interview ko? Kailangan mo pa bang tumakbo rito para sagutin yun? Tanong ni Mia na may halong inis. Siya naman, huwag kang mag-alala. Sagutin mo na lang at galingan mo sa interview, sagot niya sabay iling habang palabas si Mia. Kaloka ka talaga, siya na ang aplikante, ako pa ang mag-a-adjust, bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng eksenang iyon, muli niyang kinuha ang cellphone at sinubukang hanapin ang mga mensaheng na-delete. Shocks, wala na talaga. Paano ko na siya re-replyan? Ang tanga ko talaga, sabi niya habang napahiga sa kama. Ilang sandali pa, muling nagring ang cellphone niya. Agad niyang sinagot ito, ngunit nawala rin ang tawag. Naisip niyang si Ethan iyon kaya nag-text siya sa number nito. Hello, Ethan. Sorry kung matagal akong mag-reply. Ang dami kasing istorbo dito sa bahay. Alam mo bang nami-miss na kita? Kailan ba tayo magkikita? Pwede bang painitin mo ang malamig kong Pasko? Text niya, sinamahan pa ng mga heart emoji at nakangusong emoticon. Malakas ang loob niyang magpadala ng ganoong mensahe dahil hindi naman sila magkaharap. Mabilis namang nag-reply ang kausap. Oo nga pala, pero alam mo bang matagal ko nang gustong itanong ito sa'yo? Halos 3 taon na tayong magka-textmate, pero hindi mo pa rin ako inaaya makipagkita. Ano ba talaga tayo? Inosenteng tanong ng kausap. Napaisip siya kung bakit napakabilis ng reply nito. Nang mabasa niya ang sumunod na text,
Nagulat siya. How did you know my name? Tanong nito. Di ba sabi mo yon ang codename mo? Ayaw mo pang ipaalam ang real name mo. Sorry nga pala, sagot niya habang kinakabahan. Napakagatlabi pa siya matapos maipadala ang mensahe. Sorry for what? Mixing reply nito. Dahil nabura ko ang bagong numero mo, buti na lang at nag-miss call ka ulit. Pero, sana huwag mo nang gawin iyon ng madalas, mahal ang load. Baka kainin pa ng network ang load mo, wala pa naman akong pang-load para sa'yo at malayo ang tindahan dito. Kaya, pakiusap, bawasan mo na ang pagtawag, ha? Mahina niyang sambit habang nagtatype ng mensahe. Ilang segundo pa lamang matapos niyang masend ang mensahe, biglang nagring muli ang cellphone niya. Ay, butiki, bulalas niya sa gulat, dahilan upang mabitawan niya ang nagri-ring na cellphone. Ano ba naman yan? Bakit parang napakamadaling mag-ulat ng puso ko ngayon? Napabuntong hininga siya habang inilagay ang isang kamay sa kanyang dibdib upang pakalmayin ang sarili. Nang muling mag-ring ang cellphone, agad niya itong dinampot. Nang makita niya ang numero, napagtanto niyang si Ethan ang tumatawag. Napakunot-noo siya. Bakit kaya tawag siya ng tawag? Tanong niya sa sarili. Nang sagutin niya ang tawag, boses ni Ethan ang agad niyang narinig. Bakit ang tagal mong sumagot? May halong inis na tanong nito. Ah, pasensya na, ang sanggit mo naman. Ngayon ka pa nga lang tumawag tapos sabi ko huwag ka nang tatawag baka maubos ang load mo. Wala akong pang-load, nauutal niyang sagot, halatang kinakabahan. Forget that kind of joke. Hindi ko kailanman naging problema ang load. Isa pa, naka-postpaid ako, malumanay ngunit may diin na sagot nito mula sa kabilang linya. Hoy, anong klaseng joke yan? Parang ang yabang mo naman yata ngayon. Ano, nakahanap ka na ba ng trabaho kaya ganyan ka makasagot sa akin? Tanong niya habang pasimangot. Di ba sabi mo wala ka pang trabaho at umaasa pa sa mga magulang mo pero malapit ka nang makatapos, dagdag pa niya. Napatahimik ang kabilang linya. Nag-alala siya na baka nasaktan niya ang damdamin nito. Ano na? Bakit hindi ka na sumasagot? Ano? Ito na ba ang katapusan natin? Tanong niya na may halong kaba. What? Sagot nito, halatang naguguluhan. Anong what? Ano ba talaga ang meron tayo? Sa tagal ng relasyon natin, ngayon lang kita narinig at nakausap ng ganito katagal. Ano na ba talaga? Ethan, tanong niya, medyo mainis at may bahid ng pagkadismaya. Wait, medyo nalilito ako. Hindi. Sagot nito, halatang nag-iisip. Walang nakakalito, Ethan. Kung ayaw mo na akong ka-textmate, linawin mo na lang para hindi na ako umasa. Ibababa ko na itong linya, at kapag napag-isipan mo na ang lahat, mag-text ka na lang, mariing sabi niya bago tuluyang ibaba ang tawag. Hala, tama kaya ang ginawa ko. Kasi naman, sabi ni Mia, kailangan daw maging hard to get, sabi niya sa sarili habang napapailing. Samantala, ang binata, na napagkamalian niyang padalhan ng mensahe, ay napatingin sa mamahaling cellphone nito nang may pagtataka. Weird, bulong nito habang naiiling at inilapag ang cellphone sa mesa. Bakit, kuya? Sino ba yung kausap mo? Tanong ng kanyang kapatid na kakalabas lang mula sa banyo. Ewan, ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong klaseng babae. Weirdo, sagot nito habang nakangiti ng bahagya. Ah, sa mundo ng texting, natural lang yan. Masyado ka lang sigurong abala kaya minsan napag-iiwanan ka, natatawang wika ni Ethan habang nakatingin sa kanyang cellphone. Sandali, ginamit mo ba ang cellphone ko para mag-text sa iba? Tanong niya sa nakababatang kapatid, may halong pagtataka. No, of course not. Pwede ba, Mr. Mark Ethan Alvaro? Kailan pa ba ako nahilig sa ganyan? Ay nako, aalis na nga ako. Sagot ng kapatid niya sabay tayo at lumabas ng opisina. Naiiling na lang siyang napatingin dito, ngunit may bahid ng pagdududa sa kanyang isip. Naniniwala siya na ginamit na naman nito ang kanyang pangalan bilang codename, lalo na't hindi ito ang unang beses na nangyari iyon. Kinuha niya ang landline sa mesa at tumawag upang ipahanap kung sino ang nagmamay-ari ng numero. Ilang minuto lang ang lumipas at nalaman na agad niya ang sagot, nagkataon pang nagtatrabaho ang may-ari ng numero sa kanilang mall, kung saan siya mismo ang namamahala. Pasado 7:00 ng umaga nang magising siya. Napabalikwas siya sa kama at nagmamadaling tumakbo papunta sa banyo, ngunit naunahan siya ng kanyang kapatid. Ano ba? Mail late na ako, sigaw niya sa kapatid na nasa loob ng banyo.
Nako, kasalanan mo yan, anak. Bakit kasi tanghali ka nagising? Tanong ng kanyang ama mula sa kusina. Papa naman, bakit palagi mo siyang kinakampihan? Reklamo niya, ngunit naputol ang usapan nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. O ayan, kaya ka tinatanghali, parati ka kasing nagpupuyat sa kaka-text, banat ng ama habang nagbabasa ng dyaryo. Napanguso na lang siya at naupo sa harap ng mesa habang sinisilip ang cellphone niya. Nanlaki ang mga mata niya nang mabasa ang text mula kay Ethan, "Can I see you?" Ano, bulalas niya sa sarili, gulat na gulat. Napabuka ang kanyang mga labi at agad itong tinakpan upang hindi mahalata ng ama ang kanyang reaksyon. Okay lang yan, Lisa. Basta huwag mong isuko ang bandera, paalala ng ama na tila walang pakialam habang abala sa dyaryo. Hindi na niya ito sinagot, ngunit alam niyang tama ang sinabi nito. Habang naglalakad siya papunta sa trabaho, saka pa lang niya nireplyan si Ethan. Sorry, hindi pa ako pwede. Marami pa akong ginagawa. May work ako, hindi ba alam mo naman? Sagot niya sa text. Ilang saglit lang at tumunog muli ang kanyang cellphone. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang tumatawag na naman si Ethan. Bakit parang ang sipag niyang tumawag? Tanong niya sa sarili. Sagutin mo na, si Ethan ba yan? Tanong bigla ni Mia, ang kanyang kaibigan. Kaya't napilitan siyang sagutin ang tawag. Okay, so what can I do para hindi mo ako hiwalayan? Kahit hindi ko alam kung anong relasyon meron tayo, tanong ni Ethan mula sa kabilang linya, halatang nagbibiro ngunit may seryosong tono. Boyfriend kita. Kaya nga lang hindi ko alam kung alam mo ba, pero ngayon pinapaalam ko na sayo. Hayaan mo, aayusin ko ang schedule ko para makita-kita, sagot niya, may halong kaba ngunit may kumpiyansa. Sa puntong iyon, nasa tabi na niya si Mia. Okay, bulong ni Mia na tila kinikilig. Siya naman ay nag-thumbs up sa kaibigan bago tuluyang ibaba ang tawag. Grabe, Beshi, ano to? Seryoso na siya sa relasyon niyo? Tanong ni Mia, hindi maitago ang excitement. Hindi ko nga alam, Bigla na lang siyang ipagtumawag, samantalang dati palagi niyang sinasabi na mauubos ang load niya. Minsan nga hinihingan niya pa ako ng load. Pero alam mo ba, sabi niya hindi raw problema ang load sa kanya kahit kailan, sagot niya, napapailing. Wow, mukhang interesado talaga sa'yo ang lokong yan. Alam mo na ba ang tunay niyang pangalan? Tanong pa ni Mia, na lalo pang nagpatindi sa kanilang usapan. Hindi ko pa nga alam. Siguro mas mabuti kung tanungin ko siya kapag nagkita na kami, sagot niya nang may bahagyang pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man niya maipagpatuloy ang pag-iisip, napansin niyang nagmamadali ang kanyang mga kasamahang sales lady papunta sa pila. Isa sa kanila ang sumenya sa kanya, kaya't dali-dali rin siyang tumakbo at sumama sa pila. Panay tinginan at senadoryasan na lang silang magkaibigan habang nagtataka kung ano ang nangyayari. Jonah, anong nangyayari? Tanong niya sa kasamahang nakapila rin. Nako, dumating daw ang presidente ng kumpanya, siya rin ang may-ari. Ayun na siya. Pabulong ngunit may halong kaba at takot na sagot ni Jonah habang tinuturo ang paparating na lalaki. Ngayon lang siya pumunta rito sa mall. Ano kayang dahilan? Bulong naman ng isa pa nilang kasamahan, sabay ayos ng tindig sa pila. Siya naman ay napakunot ang noo at bahagyang nanlaki ang mga mata, ngunit pilit niyang itinago ang kanyang reaksyon. Good morning, sir. Sabay-sabay na bati ng lahat nang makalapit ang binata. Marahan itong naglakad, at tila tahimik na iniinspeksyon ang paligid. Biglang tumunog ang cellphone niya eksaktong nasa harapan siya ng presidente. Napapikit siya sa kaba, naninigas at hindi makagalaw. Pinilit niyang huwag sagutin ang tawag kahit na paulit-ulit itong nagri-ring, ngunit napansin na siya ng lahat. Miss Rosales, kung cellphone mo yan, baka pwedeng pakipatay na lang, mahina ngunit madiing sabi ng kanilang brand manager na nasa unahan ng pila. Sagutin mo na lang sa malayo, biglang sabi ng presidente, na ikinagulat ng lahat. Nagkatinginan silang lahat sa binata, hindi makapaniwala na siya mismo ang nagbigay ng pahintulot. Bakit? Bawal ba niyang gawin yun? Tanong ng presidente sa lahat, na tila nagtataka rin sa reaksyon ng mga tao. Hindi naman, sir. Siyempre, utos niyo kaya sinusunod namin, sagot ng manager, na halatang nagpipilit na maging mahinahon. Tumango lang ang presidente bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Samantala, patuloy pa rin ang pagring ng cellphone niya. Miss Rosales,
Baka pwedeng sagutin mo na yan sa malayo, mariing utos ng manager na may halong pagkairita. Sa sobrang taranta, agad siyang sumunod at lumayo sa pila. Hello? Ano ba? Bakit ka ba tawag ng tawag sa akin? Inis niyang tanong sa kabilang linya nang masagot na niya ang tawag. Wala lang kasi. Na-curious ako kung sino ang babaeng nagpapakilalang girlfriend ko. Pasalamat ka, maganda ka at nakuha mo ang atensyon ko, sabi nito na bahagyang napangiti. Hindi niya alam na nakatingin ito sa kanya mula sa malayo. Anong pinagsasabi mo? Paano mo nasabi? Hindi mo pa nga ako nakikita eh. Tigilan mo na nga ang pambabala mo, bulalas niya. Ngunit natawa lang ang binata at narinig niya yun sa cellphone. Hoy, huwag kang tumawa. Sa susunod, huwag kang tatawag agad ha. Kapag nag-text na lang ako, ibig sabihin bakante ako. Mapapag-alitan at matatanggal ako sa trabaho niyan eh, sabi pa niya. It's okay. We can get married. I just want to be settled, sabi pa nito na nag-i-English. Paano settled ka dyan? Hindi pa nga kita gaanong kilala eh. Bakit ako magpapakasal ka agad? Tsaka next time na natin pag-usapan yan, sabi niya na nagmamadali. Pero bakit? Tanong ulit nito. Eh kasi nga, nasa duty ako. Baka bukas bas matanggal ako sa trabaho. Okay. Tama na ang joke. Oo, sige na. Mahal kita. Ingat ka palagit huwag kang magpapagutom. I love you. Mahinang sambit niya sabay patay ng cellphone. Isinuksok na niya yun sa bulsa niya at saka nagmamadaling nagpunta sa store kung saan siya naka-duty. Hindi niya napansin na ang lalaking nakausap niya ay nasa di kalayuan lang at napapangiting sinundan lang siya ng tingin. Grabe, nakakatuwa siya. Well, parang gusto ko pa siyang makilala, sabi pa nito habang nakangiti at tila kinikilig sa mga sinasabi niya. Lumipas ang mga araw na palagi na niyang katext ang binatang si Ethan sa umaga pagkagising at sa gabi bago matulog at sa ilang pang mga oras na bakante siya. Hi loves, good morning. I'm so happy to see you in my dreams last night, text nito sa kanya. Siya naman ay kinikilig habang binabasa ang text nito. Mito, kaso lang hindi kita napanaginipan eh kasi hindi ako makatulog, text rin niya sa binata. But why, text ni Ethan. Eh kasi hindi ako makatulog sa kaiisip saubom, sabi niya sa text habang napapangiti sa kilig. Hindi niya maisip kung ano kaya ang reaksyon ni Ethan sa mga Patey's effect na text niya. Hay nako, Ethan, siguradong hindi ka na makakatulog sa kakaisip mo sa akin. Ikaw kasi, sabi pa niya habang tinuturo ang cellphone. Ate, baliw ka, tanong bigla ng kapatid niyang si Ben. Ano ba? Panira ka ng moment, sanggal niya sa kapatid. Tapos muli na namang bumalik ang mga ngiti niya sa labi nang mabasa ang mga nakakakilig na reply nito sa kanya. Mamaya pagpasok mo sa work mo, huwag kang magpapalipas ng gutom at huwag kang masyadong mataray sa mga customer. Sa mga boys ka lang magtaray para hindi ka ligawan, reply naman nito kaya mas lalo pa siyang kinilig. Hala, si ate, kinain ka na ng sistema ng pakikipag-text, napapailing na sabi ng kapatid niya. Mabilis niyang nadampot ang pillow sa tabi niya at ibinato sa kapatid. Habang nasa mall na siya, nakita naman siya ni Mia. Beshi, ano na? Mukhang hamaling na hamaling ka na dyan sa ka-textmate mo ah. Ano? Kailan ba ang eyeball? Nakangising tanong ni Mia. Ha? Oo nga, no. Tutal matagal na rin kami tsaka matagal na niya akong inaayang magkita, kaya lang parang nag-aalangan, sagot niya. Oh, bakit? Huwag mong sabihing patatagilan mo pa yan. Alam mo, malapit na naman ang December. Bilisan mo na yan at baka mamaya maging member ka na naman ng mga babaeng malalamig ang Pasko, pang-aasar pa nito habang kumakain ng ice cream. Mabuti pa nga siguro, no? Kitain ko na siya. Malay mo, kapag nagkita kami, biglang hindi pala niya ako magugustuhan. Baka mamaya assume wrong frog lang pala ako. Mahirap naman talaga yung hindi ko alam kung okay ba ako sa kanya o okay ba siya sa akin, sabi niya. Tama, pero Beshi, kung ano man ang itsura niya, tanggapin mo na lang. Malay mo siya na ang parasaw, payo pa ng kaibigang si Mia. Nang hapong yun, nagulat na lang siya nang ipatawag siya ng manager niya at papuntahin sa VIP room. Medyo hindi kaagad siya nakapagsalita nang makita ang presidente ng buong mall nila na kampanteng nakaupo sa isa sa mga single sofa. Pinapatawag niyo raw ho ako, tanong niya. Oo, Miss Rosales, bukas kasi. Oo, sa makalawa, gusto kong makipag-boyfriend na. Well,
Can you please choose for me yung naaayon sa taste mo? Kung yun ang gusto mo, baka okay lang din yun sa kanya talaga. Kaya lang, sir, wala kasing katulad ng mga taste ko. Nag-iisa lang kasi ako rito sa mundong ibabaw. Pero dahil mapilit ka, sige, pipili ako. Medyo mayabang na sabi pa niya habang napapataas-taas ang kilay at medyo tumulis ang mga labi niya na animoy professional stylist talaga. Maya-maya ay inihilera ang lahat ng mga suit sa harapan niya. Sige, pumili ka ng isusukat ko. Yung mapipili mo na ipasukat sa akin, yun ang mga bibilhin ko, utos nito sa kanya. Ginawa nga niya. Isa-isa niyang sinisipat ang bawat kasuotang nasa harapan niya. Ah, sir, matanong ko lang, sabi niya bigla habang kinukuha ang isang kulay yellow na suit. Itinapat yun sa katawan ng binata. What? Tanong lang nito habang nakakunot ang noo dahil nga tila weird ang kulay na hawak niya. Wala ka bang girlfriend o kapatid o nanay para sila sana ang tinatawag mo para mamili ng isusuot mo? Wala sa loob na naitanong niya, hawak pa rin niya ang matingkad na dilaw ang kulay. Wala, maiksi nitong tugon. Kaya nga kita hinihingan ng tulong, kaya lang nag-aalangan nitong sabi. Bakit? Tanong niya. Bakit? Kaya lang, naitatanong niya kasi nga yung hawak niyang suit ay yun talaga ang natitipuhan niya. May nakita pa siyang kulay pink na long sleeve polo na balak niyang ay eterno sa kulay dilaw. Nagkamali yata akong ikaw ang hiningan ko ng tulong, nag-aalangan nitong sabi. Ha, bakit naman? Okay naman ang hawak kong kulay ng damit ah. Yellow suit with pink long sleeve, tapos ay inosente siyang tumingin sa mukha ng amo. Are you sure? Kung ikaw ang girl na makakadate ko, okay saw na ganyan ang suot ko, kunot ang no itong tanong sa kanya, seryoso at tila hindi makapaniwala. Hindi na niya napigilan ang mapahalakhak ng tawa. Yan kasi ang napapala ng hindi marunong tumingin at magdesisyon ang sarili mong gusto, sabi pa niya habang tumatawa. Hey, baka nakakalimutan mong ako ang presidente ng buong mall. Hindi ako nakikipaglokohan, Miss Rosales, may inis nitong sabi sa kanya, ngunit mahinahon pa rin. Kaya lang hindi siya tumigil sa katatawa kaya ang binata ay napatitig sa kanya at tila natutulala. Oh, sorry na. Sinadya ko yun. Akala ko kasi hindi ka magre-react. Okay naman kasi talaga sa'yo kahit na ano pang isuot mo. Ikaw na ang pumili at titingnan ko na lang kung nababagay ba sa'yo, suhestyon niya. Kaya pumili nga ito at napanganga naman siya nang makita niya kung gaano ito kakisig at kagwapo habang nagsusukat ng damit. Ano? Bagay ba? Tanong nito na hindi kumbinsido. Sabi ko naman sir, hindi mo na kailangan ng kahit na sino ang gwapo. The best is speechless. Naikakasal lalo ang confidence ng binata na haluan ng kilig ang paimpol nitong tingin sa kanya. Maya-maya ay tumunog ang ringtone ng cellphone niya. Malakas ang tunog noon. Agad niya yung kinuha sa bulsa niya at tiningnan kung sino ang nag-text. Sino yun? Ka-textmate mo? Tanong ng binata. Ah, hindi sir. Nagtataka nga ako bakit hindi pa siya nagte-text. Sa bagay, nasa duty pa kasi ako, buti nakakaintindi, sabi niya. Dapat kasi yung ringtone mo, dapat iset mo lang yan kapag siya yung nagte-text o tumatawag. Hindi sa lahat ng ringtone yan ang ginagamit mo, suhestyon nito. Ha, meron ba dito nun? Try na ko, wala eh. Hindi kasi new model ang cellphone ko. Pasensya na. Ikaw kasi tiyak na sa ibang bansa ka pa bumili kaya updated ang cellphone mo. Ikaw na mayaman, napanguso niyang sabi habang nakatayo sa harapan ng binata. Inaayos niya ang kurbata nito, halos dangkal na lang ang pagitan ng mga mukha nila. Napaubo ito ng mahina at tumingin sa ibang direksyon. Ganyan ka ba sa lahat ng VIP? Lalo na kapag lalaki, tanong nito. Minsan hindi naman ako palaging na-assign sa mga VIP. Mas maraming mas maganda kesa sa akin kaya ayun sila lang palagi kaya nga nagulat ako nang ang mismong president ang tumawag sakin, wala sa loob niyang sabi. Mabuti naman, mahinang sabi ng binata na tila nakahinga ng maluwag. Sige na, umalis ka na. Ay text ko pa yung kadate ko, itatanong ko kung kailan kami magkikita, biglang utos nito sa kanya kaya't lumabas na siya ng VIP room. Nasa corridor pa lang siya ng mall at pabalik sa store nila nang biglang magring ang cellphone niya. Hello, tanong niya. Hi may sweet tie, masayang bungad nito sa kanya. Hello, mabuti na patawag ka na ngayon. Ano kumain ka na ba? Anong oras na lampas lunchtime na huwag kang magpapalipas ng gutom ha, bilin pa niya.
Oo, salamat ha, kasi palagi kang nag-aalala para sa akin, kaya nga gusto na kitang makilala ng personal. Kailan tayo magkikita? Gusto na kitang makita para hindi palaging sa pangarap lang at sa cellphone lang kita nakakausap. Tanong nito sa kanya. Kinilig naman tuloy siya, pa-imple pa niyang naiipit ang hibla ng kanyang mga buhok sa kanang tenga. Ano kasi pinag-iisipan ko na nga rin kasi baka mamaya makita mo ako, hindi mo ako magustuhan. Alam mo kasi hindi ako sobrang ganda, konti lang, hindi rin naman ako pangit kaya nga siguro magkita na tayo. Saan ka ba pwede? Tanong niya habang iniipit ang boses. Pilit siyang nagpapakyut sa binatang kausap kahit na hindi siya nito nakikita. Sa di kalayuan naman ay aliw na aliw si Ethan sa kanya, para bang kinikilig at natutuwa ito sa mga inaasta niya. Yun lang din kasi ang unang pagkakataon na nakipag-usap ito sa isang babae sa cellphone. Lingid sa kaalaman ni Chon na kilala na siya ni Ethan. Ikaw, saan mo ba gusto? Kahit ngayon na pwede, sabi ni Ethan mula sa kabilang linya. Nako, hindi, bigla niyang nasabi. But why? Tanong nito. Sa susunod na araw na lang. Oo, tama, sige, magkikita na tayo sa susunod na araw, February 7. Okay na yun sa akin, sabi pa niya. Napagpasyahan na nga nilang magkita ni Ethan. Sa tagal nga naman kasi nilang magka-text ay dapat na nilang makita ang isa't isa. Nang sa ganoon ay magkaroon na ng magandang kahihinatnan ang kanilang relasyon. Alam niya rin sa sarili niya na gusto na niya ang binata. Alam niyang handa na siya anuman ang maging itsura nito. Beshi, paano na lang kung kamukha ng unggoy si Ethan, kaya mo bang tanggapin? Seryosong tanong nito na hala. Unggoy ate, baka pwedeng pag-isipan mo muna, sabat ni Ryan. Nagkatawa na naman ito at ang papa niya na naroon din sa sala at nanunood ng TV. Pwede ba huwag niyo akong pagtawanan? Sanggol niya sa kapatid at kaibigan. Grabe naman kayo kay Lisa, Tito Ryan, isa ka pa. Mia, stress na nga ako at depressed kasi nga baka hindi niya ako magustuhan. Parang naiiyak na. Sabi niya yan ang hirap kapag nakipagrelasyon ka sa hindi mo nakikita. Hindi ka nga iiwanan niya agad, kaya lang nanghula ka naman kung anong itsura. Paano kung ang mukha niyan ay kamukha ng gorilla? Kaya mo? Tanong pang muli ni Ryan. Che, hindi ka nakakatulong. Gwapo ang boses niya, kaya sa tingin ko okay naman siya. Isa pa, hindi ko naman talaga iniisip ang itsura. Ang kailangan ko lang ay kung iibigin at gugustuhin ba niya ako, sagot niya. Okay lang yan anak, pero mag-iingat ka makipagkita ka sa mataong lugar. Hindi na natin alam ang panahon ngayon, tsaka tingnan mong maigi kung okay at matinong tao yan. Hindi sa nanghuhusga tayo ng panlabas na anyo, kaya lang napakalaking risk talagang makipagkomunikasyon sa mga taong hindi mo nakikita at nakikilala ngayon. Kung sa tingin mo okay, go, payo ko rin anak na isama mo si Tona, sabi pa ng ama. Oo nga ate, minsan inggit ainit ka pa naman. Mamaya mo dyan, hired killer pala yan o isang adik, hindi natin alam. At huwag ka ring magsuot ng takdang kulay na sinabi mo sa kanya. Mauna ka ng kalahating oras sa lugar at magpanggap na hindi ikaw yun. Payo naman ni Ryan na bagat mas matanda pa siya rito, parang kuya niya ito kung umasta. Salamat po Papa Ryan, salamat kasi palagi kayong nakasuporta sa mga ginagawa ko. Naiiyak niyang nayakap ang mga ito. Hay, nakaka-touch po talaga. Sali ako sa group hug, sambit ni Chona. Meron na lang siyang isang araw para maghanda sa nakatakdang araw ng kanilang pagkikita. Excited siya at the same time ay natatakot, pero naisip niya na kung hindi siya magtetake ng risk ay hindi niya malalaman kung ito na ba ang taong itinakda ng Diyos para sa kanya. Go for it Lisa. Nang biglang tumunog ang cellphone niya, nang damputin niya yon, nagtaka siya kasi ibang numero na naman iyon. Medyo kinabahan siya pero sinagot pa rin niya ang cellphone. Hello, sino? Mahina niyang tanong. Hello Lisa, I miss you so much, sabi ng kausap sa kabilang linya. Nagtaka siya kasi pamilyar ang boses pero hindi niya na maalala kung sino yun. I'm sorry, who's this? Tanong niya. Lisa, ano, nakalimutan mo na ba ako? Ako si codename Ethan. Sorry ha, nabura mo siguro ang real number ko. Pasensya ka na kung noon ay paiba-iba ako ng number kasi nga palagi akong walang load, pero ngayon stable na ako sa job ko, kaya sobrang na-miss ko ang girlfriend ko. Aayain na sana kitang mag-eyeball tayo. Sabi pa nito sa kabilang linya. Siya naman halos tumigil ang paghinga niya at nalilito siya, hindi mag-sink in sa utak niya ang mga nangyayari at naririnig. Ang tanga ko, bulalas niya ng mahina habang naibaba ang kamay na hawak ang cellphone. Hello Lisa, hello, nandyan ka pa ba? Patuloy na nagsasalita ang lalaki sa kabilang linya samantalang siya ay tulala na isang araw siyang nagkukulong sa kwarto niya. Hindi niya alam ang gagawin niya at masakit ang ulo niya sa kaiisip bakit nagkamali siya ng na-text nung araw na yon. Beshi, ano na? Tanong ni Mia. Pumasok ito sa loob ng silid niya at umupo sa kama. Anong gagawin ko? Naiiyak na bulalas niya sa kaibigan sabay na pasubsob ang mukha sa mga nakabaluktot na tuhod. Bakit, ano bang nangyari? Nangyari na ba sa'yo na nanarang send ka?
Tanong niya sa kaibigan, eksaherada namang nanlaki ang butas ng ilong nito at pati na ang bibigwat. Paano, anong ibig mong sabihin? May dalawang Ethan na sa buhay ko, yung isa yung dati ko pang ka-textmate. Tapos yung isa ay ang na-wrong send ko. Sabi pa niya at nasa bunutan ng sarili. Ah, kaya pala parati na siyang tumatawag, nasabi ni Mia. Pero bakit naman Nucky Ride On ang isang yun? Bakit hindi man lang niya sinabi na iba pala siya? Oo, at ang tanga ko, hindi ko man lang naisip na ibang tao pala siya, pero kasi may pagkakahawig ang boses nila sa unang dinig. Kaya pala parang ang lamang na niya. Ang tanong, sinong mas gusto mo? Hindi ko alam, Mia, kasi pareho silang napamahal na sa akin. Si Coden Ethan, matagal ko na siyang ka-textmate, sweet rin siya at mabait sa akin, at halos yun na nga, eyeball na lang ang kulang. 3 taon ko na ring pinaniniwala ang sarili ko na boyfriend ko siya. Palaging time text at pinagsasabihan ang lahat ng tungkol sa akin, pero kasi natitigilan niyang salita, pero pakiramdam mo mas gusto mo, si Coden, wrong send, nakatabingi ang ulong sambit ni Mia. Marahan siyang tumango pero hindi pa naman ako desidido. Sabi pa niya, okay, ganito, i-schedule mo ang eyeball niyo ng mga Ethan na yan at sasamahan kita. Pero kapag ayaw mo talagang makipagkita sa isa sa kanila, hayaan mo na akong magpanggap na ikaw, makahulugang tanong. Sa puntong yun, tila may gustong mangyari si Mia. Wait, so gusto mong pumasok sa eksena? Okay, I trust you. Bahala ka kung alam mo na kung saan ka dapat umentra, sabi niya, kaya ginawa niya ang ikalawang plano na makipag-eyeball na sa mga lalaking ka-textmate. Kahit na hindi naman niya sinasadyang mangyari ang mga bagay na yun, pero sa tingin niya ay may malaki siyang pagkakamali. Alam niya, isang araw ay malalantad rin ang nangyari. Alam naman niyang walang lihim na hindi nabubunyag. Sa isang kilalang park niya napiling makipagkita sa mga ito. Pinatayo niya ang mga ito sa rebeltong naroon para agad niyang makita. Sinikap niyang aga, pero tila excited yatang pareho ang mga ito at nauna na talaga roon. Bakit nandun na sila? Hala, magkakilala kaya sila? Tanong niya sa isipan niya. Ngunit nakita niyang hindi naman nagpapansinan o nag-uusap ang dalawa. Isa pang ikinagulat niya ay nakilala niya yung isang lalaking naka-green ay ang boss niyang president ng mall. Mabilis siyang napatalikod. Ano to? Si Sir Mark. Isa siya sa mga Ethan na naka-text ko, at siya pa talaga yung naka-green, napapanganga sa kanyang isipan. Doon siya nagtago sa may di kalayuan ng mga ito. Pinagmamasdan niya at nagtatago siya dahil baka mamaya ay makita siya ni Sir Mark. Nakakulay blue si Coden Ethan at nakakulay green naman si Wrong Send, tulad ng napag-usapan. Sabi niya magkukulay white siya pero nagkulay black siya. Pakiramdam niya kasi mamamatay na naman ang puso niya sa mga oras na yun. Ano, nakapili ka na ba sa kanila? Tanong ni Mia. Nagulat siya nang makita si Mia nakatalikod siya sa mga lalaki habang nakaupo sa isa sa mga bench na naroon. Mia, nakikita mo ba yung naka-green? Tanong niya kay Mia. Hala, oo nga, siya yung president ng mall na pinapasukan mo, ah. Sabi niya may sinasabi siyang ka-blind date niya sa akin dati. Hindi kaya ako pala yun, tanong niya. Malamang, sa tingin mo, kilala ka niya? Oo, kilala niya ako, syempre, pero bilang empleyado at hindi bilang ka-textmate. Kaya nga ayokong makita niya ako. Hindi ko akalaing siya palang na wrong send ko. Siguro sa kanya ka nagpasa ng application mo, no? Tanong niya. Shocks. Oo nga pala, napalo ni Mia ang sariling noo. Oh, papaano na ngayon yan? Ako lang ang nakaputi sa ating dalawa. Magdesisyon ka na, si Azul o si Birdie. Akin, huwag mong malapit-lapitan yung naka-green, naiiyak niyang sabi at hindi pa siya tapos magsalita ay wala na pala sa tabi niya si Mia. Mia, bulalas niya at di na malayang wala na siyang kausap. Nagtago siya habang ang nakikitang nilalapitan ni Mia si Coden Ethan. Coden Ethan, sino sa inyo? Hindi kumibo si Ethan na nakakulay green at tumalikod kay Mia. Ako si Coden Ethan, ikaw si Lisa, tama? Tanong nito. Oo, ako nga, mabutit nagkakilala na tayo, sabi pa ni Mia habang nagpapanggap na siya. Umalis ang mga ito at magkasamang akad papalayo. Siya nakatanaw lang habang papalayo na ang mga ito sa kanya. Naiiyak siya hindi dahil mahal niya si Coden Ethan kundi dahil pakiramdam niya niloko niya ang mga ito. Nakapanglinggo, hindi na malinis ang budi ko, nausal niya ng mahina. Bakit naman? Tanong ng isang baritono ng boses sa likuran niya.
Nagulat siya ngunit hindi niya magawa ang lingunin ang pinanggagalingan ng boses. Para bang naistatwa na siya. Pero sinikap niyang makabawi at magpanggap. Ha? Ano yun? Tanong niya. Lumipat ang lalaki mula sa likuran niya at tumabi. Umupo ito sa bench na kinauupuan niya at tumingin lang sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Tsaka yung kaibigan mo. Bakit nagpapanggap na ikaw? Tanong ng sir niya. Sir Mark, sabi niya. Anong ginagawa mo rito? Pakunwari niya ring tanong. Yung ka-blind date ko kasi, nagbago yata ng isip. Sabi pa nito na tumitingin sa kanya ng makahulugan ngunit iniiwas niya ang kanyang tingin. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Ako, may malaki akong nagawang kasalanan. Ewan ko ba sa pagkakagusto ko na mahanap ang love life ko na uwi ako sa mas lalong kamalasan. This time I realized na hindi pala dapat madaliin at hanapin ang pag-ibig. Kasi kapag hinahabol mo, lalong lalayo. Kaya ngayon, natuto na ako, hihintayin ko na lang na pagtagpuin kami ng tadhana, sabi pa niya. Ganun. Para sa akin, okay lang na hanapin mo ang tadhana mo, kasi ako yung taong naghihintay lang at naniniwala ako na sa isang tulad kong naghihintay, may nakatadhanang naghahanap. Kapag nahanap niya ako, doon lang namin malalaman na kami ang tinadhana, sagot nito sa kanya. Pagkatapos ng araw na yun, ipinasya na niyang itapon ang dati niyang numero at bumili na siya ng bagong SIM card. Iniwasan na rin niya ang pagsali sa mga clan group ng mga texting. Ngayon, lahat na lang ng mga taong mahalaga sa buhay niya at kakilala niya ng personal ang nasa phonebook niya. Pero hindi niya magawang mabura sa isipan niya ang numero ni Mark Ethan Alvaro. Sa nangyaring pagkarongs niya sa ibang lalaki na natutuhan niyang mahalin, may mga aral din siyang nakuha at yun ang binabago niya sa buhay at pananaw niya. Nag-resign siya sa mall na pinapasukan niya at humanap ng ibang trabaho sa ibang mall bilang promodizer. Ilang buwan na rin niyang pinipigilan ng mga daliri niya na tawagan at i-text si Ethan. Lisa, malakas na sigaw sa kanya ni Mia. Bumantong hininga muna siya bago niya ito hinarap. Minsan niya rin itong iniwasan kasi nga alam niya na sila na ng Ethan na naunahan niyang naka-textmate. Oh, kumusta? Long time no see, bati na lang niya sa kaibigan. Oh, happy na happy. Thank you Sauha. Kasi kung hindi dahil sa'yo, wala sana kami ni Ethan. Siya nga pala, ipinagtapat ko na ang totoo sa kanya na hindi ako si Lisa. Pero okay lang sa kanya, tanggap naman niya ako, sabi pa ni Mia na nakangiti sa kanya. Masaya ako para sa'yo, Mia. Sana mas maging masaya ka pa lalo-lalo na't parating na ang Pasko, sabi niya. Oo nga. Yun na nga ang sasabihin ko sa'yo kasi may nalaman ako kaya huwag ka nang mag-alala kasi hindi ka na masasama sa listahan ng mga malalamig ang Pasko, bulalas nito sa kanya. Damaykit pa ang kaibigan at tila kinikilig na kumapit sa isang braso niya. Hay nako, Mia, pwede ba? Sinukuan ko na yan. Tinanggap ko na sa sarili ko na okay na ako masaya na ako na may dalawang lalaki lang sa buhay ko, yun na ang papa ko at kapatid kong si Ryan. Inayos na lang niyang suot niyang lapel at nagsalitang muli sa harap ng mga tao. Hello ma'am sir, tikman niyo po ang kape namin, masarap po ito, free taste po. Medyo napalakas pa ang salita niya. Hay nako, bahala ka nga dyan beshi, ang ganda pa naman ng ibabalita ko sa'yo, hirit pa ng kaibigan. Pwedeng patikim ng free taste na kape, tanong ng lalaki. Hindi niya ito masyadong namukan. Okay sir, kuha lang po kayo, sabi niya. Honey, bulalas ni Mia. Napalingon siya kay Mia na nakita na lang niya itong nilapitan ng lalaki. Beshi, siya si Coden Ethan, pero ang tunay niyang pangalan ay Lucas, masayang pakilala ni Mia. Hello, Lucas, sabi lang niya. Noon lang niya nalaman na Lucas pala ang pangalan ng halos 3 taon niyang ka-textmate. Ikaw pala ang tunay na Lisa. Pasensya ka na kung hindi sana ako papalit-palit ng number. Hindi ka sana marong send kay kuya, sabi pa nito. Ito ha, napamaang niyang salita. Oo, kay Kuya Mark Ethan ka na wrong send, yung mayabang kong kuya, sabi pa ni Lucas. Honey, ikaw talaga. Akala ko ba pagkakasunduan mo sila, tanong ni Mia. Sige na, marami pa akong trabaho, tsaka na lang tayo mag-usap ng tungkol dyan, sabi niya. Kinuha niya ang cart at tinulak papalayo sa dalawa. Hindi niya alam kung bakit nakakaramdam siya ng malakas na pintig sa dibdib. Pag-iwas ang nakikita niyang solusyon para makalayo sa dalawa ngunit hindi niya akalaing mabubunggo niya ang isang tao. Aray, bulalas niya.
Gumalaw ang card kaya may ilang baso ng paper cup ang tumamba. Okay ka lang ba miss? Tanong nito sa kanya. Oo, okay lang ako. Pasensya na, hindi ko naman sinasadya, sambit pa niya at naghanap agad ng tissue. Balak pa niyang panasan ang damit ng lalaki. Gusto niyang matawa kasi kulay dilaw ang suot nito sabay may polo sa loob na kulay pink na kakurbata ng kulay violet pero nang mapatingin siya sa mukha nito na mangha siya gwapo pa rin, mag-iingat ka kasi, tingnan mo, nadumihan mo ang suot ko. Alam mo bang yung girlfriend ko pa ang namili nito para sa akin? Nakataas ng bahagya ang dalawang kilay ng lalaki. Kuya Ethan, huwag mo na kasi siyang asarin, sabihin mo na lang na you really like her and miss mo na siya. Sabi ni Lucas na nasa likuran na pala nila nagsisikuhan ng dalawa. Tara na kasi iwan na natin sila, pabulong na si Benito na para lang maiwan na sila. Siya naman ay tulala at halos hindi makapaniwala na ang dati niyang boss ay nasa harapan niya ngayon, yung lalaking matagal na niyang kinapanayam. Alam mo bang para kang kapeng pang free taste, banat nitong bigla sa kanya. Ha, bakit? Kunot noon niyang tanong. Kasi simula nang matikman ko gusto ko nang ulit-ulitin, sagot nito na sinabayan pa ng kindat. Ano ba yan sir, ang corny ng mga banat mo, ikaw nga yung ka-textmate ko kasi sa mga ganyan ako nadala eh. Sagot rin niya na pinipigilang matawa, but this time gusto kong ay parinig sa'yo ang mga banat kung walang katulad corny man onong maituturing. Gusto ko pa ring malaman mo na sa iisang babae ko lang sasabihin ang mga case line ko at sa'yo lang yun Lee. Sa pagtatapat nito sa kanya. Talaga oo, mahal kita kaya sana huwag mo na akong pagtaguan. Oo, sinuot ko pa ang baduy mong pormahan, sabi mo kasi ito ang mga kulay na gusto mo, ipinakita pa nito ang suot na may matitingkad na mga kulay. Ikaw naman, niloloko lang kita nung time na yun, paano kasi parang ang sarap mong pagtripan pero ako pala yung pinagtripan mo, kilala mo na siguro ako no? Oo, kilala na kita, napakadali lang namang hanapin at matrak ang nagmamay-ari ng numero ng babaeng weird na wrong send sa number ko. Una pa lang na curious na ako kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pang hanapin ka, nagulat pa siya and may kumuha ng cart niya. O saan mo dadalhin yan, tanong niya. Si Sandga na raw, sabi ni Sir, sabi ng area manager nila kasama ang ilang kasamahan niya na kumuha ng cart pero ma'am mangangatwiran pa sana siya ngunit inakbayan siya ni Ethan. Huwag ka nang umapila, ako ang nagpasan sa'yo, invited kayong lahat ha sa araw ng kasal namin, nakangising sabi ni Ethan sa lahat ng mga naroroon. Ano, hindi pa nga tayo nasabi niya ng pabulong. Tayo na nga, hindi ba matagal na mamaya mamamanhik ka na ako kasi nagmamadali na ako malapit na akong lumampas sa kalendaryo, sambit ni Ethan. Natawa naman siya ng malakas sa tinura nito. Hayaan mo na, bata pa naman ako, makakarami ka pa, biro niya sa binata. Wala na nga siyang nagawa nang hilahin nito ang isang kamay niya at tuluyan siyang isama paalis ng mall na pinapasukan niya. Year 2004 Christmas Eve, nasigaw niya, masaya siya ng araw na ayon dahil sa bahay nila ay puno ng bisita. Maligayang Pasko sa inyong lahat, sigaw ng kanyang ama na nung mga oras na yon ay kitang-kita niya ang nag-uma pa na saya si Papa, naiiyak, sigaw ni Ryan. Naku, hindi naman anak, luha ito ng kasiyahan kasi sa wakas ang ate mo masaya ngayong Pasko. Nakamayan nito si Ethan. Salamat po, hayaan nyo, hindi na po malulungkot kahit na kailan si Lisa, sabi ni Ethan sa ama niya habang magkakapit ang mga palad nito. Maraming salamat po pa, kahit nasa text lang kami nagkakilala ni Ethan. Naniniwala ako na ang pagkaong send ko sa kanya ang paraan ng Diyos para makilala ko ang tinakda niya para sa akin. Masaya niyang sabi, tama anak, lahat naman tayo'y nilikha ng Diyos na may kapares, huwag lang tayong magmadali kagaya namin ng nanay mo, nagkakilala kami sa panahong hindi namin inaasahan, sabi ng kanyang ama. Okay ate, sa January na ang kasal mo rito kay Bayaw Mr. Mark Ethan Alvaro, alagaan mo ang ate ko ha, huwag mo siyang paiiyakin tulad ng mga nauna niyang nobyo. May pagbabantang bill ni Ryan ng bigkasin nito ang buong pangalan ng nobyo niya. Oo, pangako, sagot ni Ethan na siya namang labis niyang ikinatuwa. Merry Christmas, bati ni Mia at kasama nito si Lucas. Nagbatian silang lahat at nagbigayan ng kanya-kanyang mga regalo nang sumapit ang 12 ng madaling araw, hudyat na Pasko na. Matapos ang bigayan ng regalo ay sabay-sabay na silang kumain ang kanilang handang pang Noche Buena. Eksaktong January 1 ang kaarawan niya na naging araw rin ng kasal nila. Noong una ay natatakot siya na baka maling lalaki ang napagbigyan niya ng kanyang puso. Ginawa naman lahat ni Ethan para mapatunayan nito na mabuti ang intensyon nito sa kanya nang ipakilala siya nito sa mga magulang bago sila ikasal. Salamat iya, akala namin hindi na mag-aasawa ang panganay namin, malapit na kasing mag-30 anyos, sabi ng mama ng binata. Salamat rin po, kung hindi siya dumating sa buhay ko baka pumalungkot pa rin ako dahil sa sugatan kong puso. Mang-alaala niya habang naglalakad sa pulang carpet patungo sa binatang kanyang papakasalan habang masayang nakakapit sa braso ng kanyang ama.
Mama, oo na ang kasal ko, wala ka man sa tabi ko, alam ko na ito ang hangad mo sa akin, sabi niya sa isipan. Ethan, anak, please alagaan mo ang panganay ko, ipinagkakatiwala ko siya sa'yo. Madamdaming Bill ng kanyang ama, naiiyak niyang tinanggap ang kamay ni Ethan nang abutin ito ang kamay niya. Masaya ang lahat sa kasal nila ni Ethan, siya naman ay napawi ang lahat ng sakit na nadama niya sa kanyang puso sa mga nagdaang kasawian sa pakikipagrelasyon sa Hong Kong nila. Naisip ang mag-honeymoon habang nasa isang sikat na amusement park sila, nakaupo sa bench at kumakain ng ice cream si Ethan. Siya naman ay nilalantakan ng napakalaking cotton candy. Siya nga pala, may naalala akong itanong sa'yo, sabi niya bigla. Ano yun ba, nakita mo ako sa eyeball, kilala mo na ako no, tanong niya. Oo, kilala na kita, kaya lang hindi alam ni Tristan na kilala na kita, kaya nung makita namin ang isa't isa nagpanggap ako na hindi ko alam ang itsura mo, sabi nito habang kumakain ng ice cream. Napa-cross-leg pa at umayos ng upo sa tabi niya, tapos binyantaan ako ng loko kong kapatid kapag daw dumating ka na huwag ko raw ipapaalam na magkakilala kami, at kapag dumating ka huwag ako magsasalita na ako rin yung Ethan, kaya lang yung lumapit na tatsa ay hindi ikaw, kaya nga tumalikod na lang ako, hinayaan ko silang umalis. Natatawa pa nitong kwento. Bakit mo pa ako nilapitan tapos hindi mo pinagtapat ang totoo na alam mo pala ang lahat? Kasi nga hindi ko alam na magbabago ka ng number, ang plano ko tawagan ka makalipas ang 3 araw para ipaliwanag sa na wala kang kasalanan na wrong send ka nga, pero maraming beses na pwede kong sabihin na wrong send ka lang at kapangalan ko lang ang Ethan, naka-textmate mo, kaya lang nang makita ewan ko ba parang masaya ako kapag palagi kang nagti-text. Sa totoo lang sumigla ang buhay ko at nagkaroon ako ng rason para gumising sa umaga. Ang sarap sa pakiramdam na ikaw agad ang bumubungad sa akin yung mga text mo, paliwanag pa ni Ethan. Napasandal siya sa balikat ng asawa. I love you. Salamat dahil pinakasalan mo ako. Salamat dahil kasama kita sa lahat ng Paskong darating sa buhay ko. Salamat talaga, sabi niya, at hindi na niya napigil ang halikan ng asawa sa mga labi nito ng mabilis. Hala, nagnanakaw ka ng halik, natatawang sabi ni Ethan. Ngunit mabilis siyang kinabig nito sa kanyang bewang at saka mariing gumanti ng halik. Yun ang unang araw nilang magkasama na sila na lang. Sa higpit kasi ng papa niya, hindi sila nakapag-solo hanggat hindi sila kasal, kaya yun pa lang ang unang pagkakataon na makakatabi niya sa pagtulog ang asawa. Kinakabahan siya. Nasa banyo na siya sa silid nila ng hotel na pinag-check-inan nila. Nakaharap siya sa salamin at nagpapahid ng cream, naglalagay ng pabango. Maging ang hininga niya ay inaamoy niya upang matiyak na babango iyon. Nakakahiya kapag mabaho ang hininga ko, baka mamaya hiwalayan niya ako agad. Ang dami pa naman niyang kilalang babae, sabi niya sa sarili habang nakaharap sa salamin. Lisa, bilisan mo nga dyan sa CR. Papasok na ako, gusto ko nang magbanyo, sigaw nito sa kanya. Kinabahan siya bigla. Hala, baka gusto na niya akong pasukin dito. Nako naman, hindi na makapaghintay, sabi niya sa isipan niya. Ano ba, sabi nito nang biglang bumukas ang pintuan. Bastos, bulalas niya agad. Agad siyang napahawak sa towel na nakatakip lang sa katawan niya. Anong bastos? Asawa naman kita, tsaka ang laki ng banyo, nakatakip naman ang katawan mo, okay. Doon na ako sa banda roon. Bakit kasi isa lang ang banyo sa silid na to? Diba sa mga palabas sa TV malaki ang kwarto at 2 CR, sabi pa niya, ngunit nagulat siya nang hilahin siya nito at halikan. Maya-maya ay naramdaman na lang niya ang pag-agos ng tubig mula sa shower. Halos malunod siya, hindi sa tubig, kundi sa halik na iyon ng kanyang asawa. Habol hininga pa sila ng kapwa nila, bitiwan ang labi ng isa't isa. I love you, Lisa, kaya hindi na ako makapaghintay pa, sabi ni Ethan. Muli siya nitong hinawakan sa kanyang mga pisngi at bahagyang iniangat ang kanyang mukha upang muling hagkan. Doon na nga nila ginawa ang kanilang unang pagniniig. Malakas na tunog ng message alert ng cellphone nang pumailan lang sa loob ng conference room kung saan naroon si Ethan kasama ang ilang mga ka-boardmate na artistang si Gino Kim. Grabe, ang gwapo pala niya sa personal, kaya naman lalapit rin ako at makikipagkamay. Sorry, honey, I love you, sabi niya sa text niya. Agad na napatayo si Ethan. Bakit, Mr. President? May nangyari bang emergency? Tanong ng secretary niya. May kilalang artista sa mall, sino yun? Tanong niya sa lahat. Nakaschedule po kasi ngayon si Gino Kim, mall tour po niya ngayon sa main mall natin, sagot ng secretary. Next time, huwag na kayong magpapaganon, lalo na sa mga Korean actor.
Medyo galit niyang sabi at nagmamadaling tumayo sa kinauupuan. Sir, hindi pa po tapos ang meeting. Meeting adjourned, sambit ni Ethan at tuluyan nang umalis. Nagmamadali itong sumakay ng kotse. Saan tayo, sir? Tanong ng driver. Saan pa? Sa mall, main branch. May tuturuan ako ng leksyon, sabi pa ni Ethan. Kaha-oras lang, naroon na ito sa mall. Nakita nito ang nagkakagulong mga tao para makalapit sa sikat na artistang si Gino, isang Koreanong sikat at dumayo pa para sa mga fans. Alam nitong isa si Lisa sa mga nahuhumaling sa Korean actor na yun, at kinakatakot niya ay maipit ito sa gitna ng napakaraming mga tao. Hay nako, Lisa, naiiling niyang nasabi nang makita ang maliit na katawan ng asawa na nakikipagsiksikan sa karamihan. Lumakad siya ng mabilis upang maabyutan ito at hilahin paalis sa karamihan. Lisa, sigaw nito habang hinihila ang kamay niya. Aray, bakit mo ba ako hinihila? Malapit na akong makasingit eh. Lisa, ginagawa mo pa rin kahit na alam mong ayaw ko, no? Iniinis mo ba talaga ako? Honey naman, alam mo naman gustong-gusto ko ang K-pop idol na yun eh. Baka naman pwedeng makapagpa-picture man lang, sabi niya habang pinipigilan ang kamay ng asawa niya sa paghila sa kanya. Ayoko nga, sabing nakikipaglaplapan kang iba, sabi nito. Napanganga naman siya. Ang owa mo, honey. Asawa kita. Iba naman yung humanga lang ako sa isang artista, tsaka hindi naman ako mapapansin nun, pasinghal niyang sagot. Okay, bahala ka. Sige, aalis na ako. Piliin mo siya, bahala ka na, sabi nito na tumalikod na sa kanya. Kaya ang ginawa niya, marahan siyang tumakbo at niyakap ang asawa buhat sa likuran. Napakaseloso ng asawa ko. Mas gwapo ka naman kay Gino. Grabe ka, gusto ko lang naman yung mga ganap niya. Malay mo maging kamukha niya yung baby natin, masayang sambit ni Lisa. Anong sabi mo? Nanlalaki ang mga mata niyang naitanong. Tumango naman siya ng marahan habang nakangiti. Oo, kaya nga pagbigyan mo muna ako ngayon, honey. Mawawala rin ang pagkagusto ko sa kanya. Ngumiti siya at nagpakyut sa asawa. Buntis ka, tapos mabilis niyang nabuhat ang asawa. Pero, honey, dapat ako ang maging kamukha, hindi yung lalaking yun. Yung dimple lang naman, honey. Yun lang ang gusto ko. Medyo kahawig mo naman siya, giit pa niya sa asawa. Nako, sir, masama raw na hindi nakukuha ng naglilihi ang gusto nito, makakasama raw yun sa pagbubuntis. Bulong ng driver ni Ethan na narinig ang pag-uusap nila. Talaga, tumango ang driver nila kaya nakumbinsi niya ang asawa. Tinawagan nito ang mga tauhan niya. Maya-maya pa nga ay inihatid pa sila ng mga bantay ni Gino sa mismong dressing room ng sikat na K-pop idol. Nakita nga ni Lisa ang artista at nakapagpa-picture pa ito. Honey, the best ka talaga. Ang galing ng ginawa mo, nakapagpa-picture tuloy ako, sabi ni Lisa. Ikaw kasi, hindi mo agad sinabi. Akala ko talaga nagkakagusto ka na sa ibang lalaki, natatakot lang ako. Ethan naman, pwede ba yun? Ikaw na ang bigay sa akin ng may kapal, ikaw ang lahat sa akin simula nang magkakilala tayo, kinasal tayo at naging asawa kita. Hindi na ako tumingin sa ibang lalaki, kaya ikaw, huwag ka nang magselos, sabi nito sabay pisil sa ilong niya. Honey, mula ngayon, palagi na kitang sasamahan kahit na saan ka pa magpunta. Lalo na ngayon, buntis ka pala, kailangan ako mismong mag-aalaga sa'yo, sabi pa niya. Simula noon ay palagi na niyang inaalagaan ang asawa. Sa oras ng check-up niya ay palaging nakaalalay sa kanya si Ethan, kahit na anong ituro niya at hilingin na'y pilit nitong ibinibigay hanggang sa dumating ang araw ng panganganak ni Lisa ay naroon ang lahat, ang ama niya at kapatid at ang kaibigang si Mia. Nakapanganak na siya. Lalaki po ang anak namin, sabi ni Ethan sa kanila. Nako, mabuti naman, napakalaking regalo sa atin ngayong darating na Pasko ang anak nyo, sabi ng ama ni Lisa. Anak, umuwi kami galing Canada para makita ang una naming apo na isinilang ni Lisa. Kumusta sila? Tanong ng mama ni Ethan. Okay po silang dalawa, malusog ang anak ko at nagpapahinga na po ngayon si Lisa. Mabuti kung ganun, masaya kami at ama na rin ang anak namin, sabi ng papa ni Ethan. Salamat po, papa, nayakap ni Ethan ang mga magulang. Salamat mga balay at ayos na ayos ang pagtanggap nyo sa anak ko, bati ng ama ni Lisa sa kanila. Oo, siya. Tara na po sa silid ng asawa ko para makita na natin ang anak ko.
Aya pa ni Ethan na naunang lumakad patungo sa silid ni Lisa. Naroon na nila si Lisa na pinapadede ang anak nila. Wow, ang cute ng apo namin. Ang lakas niyong dumid sa'yo, Iya, sabi ng biyenan niyang babae nang lapitan siya nito. Oo nga po, mama. Ang lakas niyang dumid kaya lalaki po siya ng mabilis, sabi ni Lisa na masayang nakatingin sa anak nila. Nang matapos niyang panid ang anak niya, kinuha iyon ng biyenan niyang babae at pinagsawa ang mga sarili nilang laruin at kargahin ang baby kahit na nga hindi pa sila nakikita nito. Nasisiyahan sila sa bawat paggalaw ng labi ng kanilang anak. Nang makatayo siya ay nagtungo siya sa biranda ng silid ng ospital na tinutuluyan niya. Nagulat pa siya nang may mga kamay na umakbay sa kanya. Honey, malamig dito, sabi ni Ethan. Okay lang, honey. Alam mo, naisip ko na napakabuti ng Diyos sa akin, sabi pa niya. Oo naman, mabuti siya sa'yo at sa akin, kasi nga na-wrong send ka sa akin, natatawang sabi ni Ethan. Akalain mo, ano, naisip ko nga ngayon, paano pala kung hindi ako na-wrong send sa'yo? Magkakakilala kaya tayo? Ipahahanap mo kaya ako at mai-inlove ka kaya sa akin? Honey, alam mo, ang tinadhanang mangyari ay nangyayari. Kaya lang sa case natin, naghahanap ka, ako naman naghihintay, di ba? Sakto lang, sabi nito na umakbay muna sa kanya at tuluyan na nga siyang nayakap. Tama, isang naghahanap kaya na wrong send at isang naghihintay kaya naka-receive ng maling text. Pero salamat kasi nagpanggap ka. Paano kung naging malinaw agad ang lahat? Huwag mo nang isipin ang mga hindi nangyari. Ang isipin mo kaya nangyari ang mga nangyari dahil yun ang nakatakdang maganap sa ating mga buhay. At ako, masaya ako dahil may isang babaeng nagmamahal sa akin at minamahal ko, kahit nasa text lang tayo nagsimula. Salamat, I love you, honey, sabi pang muli ni Ethan at hinagkan siya ng tuluyan sa kanyang mga labi. Siya naman ay labis na nagpapasalamat kasi na wrong send siya sa tamang tao para sa kanya. Wakas.